nagtatanga-tangahan na lang kayo kung ano ang totoong nangyari dyan. Hindi daw kailangan ng presidente na utusan si Zaldico na gumawa ng congressional insertion sapagkat pwede naman daw itong isinama niya sa National Expenditure Program o yung budget. Hindi totoo yung sinasabi ng Malacanang ni Secretary Pangandaman na hindi daw kailangan. Kailangan nyo yan kung ang intention nyo ay nanakawin talaga yung pera. Kasi kung magnanakaw ka, mag-iiwan ka ba ng mga piraso ng ebidensya na mag-uugnay sa'yo doon sa krimen? Siyempre hindi. Kaya hindi nila ito maisama doon sa NEP because pag nag-submit ka ng budget, ang rule dyan is kailangan it must follow the constitutional provision on budget restrictions. Especially, hindi pwede yung DPWH or Public Works budget mas mataas pa sa DepEd budget. Kaya dito nila inoperate ito sa pamamagitan ng congressional insertions para on the NEP, hindi na agad siya questionable. Meron silang lusot. Bongbong Marcos knew that people already know what is up. So, ang choice niya dyan ay itanggi o kaya ay makisayaw na siya doon sa mga tao. Pabay ka doon sa Agos at sabihin mo na, kunwari, na hindi ikaw yung nagnakaw. Hindi daw kailangan ng presidente na utusan si Zaldico na gumawa ng congressional insertion sapagkat pwede naman daw itong isinama niya sa National Expenditure Program o yung budget, yung tinatawag na NEP. At ang Pangulo daw ang nagpasabog nitong balita tungkol sa flood control at katiwalian. At hindi daw under oath yung salaysay ni Zaldico, kaya hindi daw ito credible. Ito at marami pang mga kasinungalingan na pinagkakalat ng Malacanang ang pag-uusapan natin sa umagang ito. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Kagaya ng inaasahan natin and correctly predicted, the moment that the video was confirmed na ito nga ay galing kay Zaldico, Malacanang went into full battle mode. Kahapon, press briefing, tatlo agad na opisyal ng Malacanang naroroon, si Secretary Pangandaman, si DBM, si Dave Castro ng PCO, si Undersecretary Claire Castro ang presidential spokesperson. At pati na rin si Vince Dizon nagbibigay ng kanyang papanayam na pare-pareho sila ng istorya. Ang una sinasabi nila sa atin ay hindi daw credible yung sinasabi ni Zaldico dahil hindi naman daw kailangan ng presidente na utusan siya na mag-insert doon sa budget kasi sila daw ang gagawa ng budget Tama nga naman kung gusto ng Pangulo na dagdagan ng 100 billion yung project, hindi niya na kailangan si Zaldico, siya na dapat ang gagawa nun. Pero alam ko naman na alam nyo ito at nagkukunwari-kunwarian lang kayo o nagtatanga-tangahan na lang kayo kung ano ang totoong nangyari dyan para sa interes ng ating mga kababayan na nakikinig sa atin ngayon. There are two words na magsasabi kung bakit kailangan ng insertion sa pamamagitan ni Zaldico. Ang tawag dyan, plausible deniability. Ano pong ibig sabihin nito? Plausible deniability means gumagawa ka na ng paraan na meron kang dahilan or excuse, parang backdoor, para kung ano man ang mangyari, para ka may fire exit na pwede mong i-deny ang lahat ng ito. So, gumawa ka ng senaryo para maitanggi mo na ikaw talaga nag-utos, walang paper trail kasi lalabas doon sa yung budget, ito lang talagang hiningi ko. Kasi kung magnanakaw ka, mag-iiwan ka ba ng mga piraso ng ebidensya na mag-uugnay sa'yo doon sa krimen? Siyempre hindi. Kaya ang ginawa nila, instead of putting it in the NEP, ay ipinasok nila ito sa pamamagitan ng congressional insertion. Para nga naman, pag nagkabulilyasuhan, pwede nilang sabihin na, well, hindi kami may gawa niyan. Si Zaldico, yung Kongreso, ito mga congressman, sila ang gumawa niyan at wala kaming kinalaman tungkol dyan. And that is exactly what is happening today. Ito yung kanilang exit clause, yung kanilang plausible deniability because lumabas on paper na it was inserted doon sa NEP. Kaya hindi nila ito maisama doon sa NEP because
pag nag-submit ka ng budget, ang rule dyan is kailangan it must follow the constitutional provision on budget restrictions. Especially, hindi pwede yung DPWH or Public Works budget mas mataas pa sa DepEd budget. Kaya dito nila inoperate ito sa pamamagitan ng congressional insertions para on the NEP, hindi na agad siya questionable. Meron silang lusot. Ngayon, pwedeng sa pamamagitan ng congressional insertion, dito nila ipapasok isa-isa yung mga gusto nilang idagdag na kahit na ito'y lumampas pa at lumampas naman talaga even in the 2025 budget. Kaya isa yan sa mga naging question sa Korte Suprema. Unfortunately, hanggang ngayon wala pang desisyon yung Korte Suprema tungkol dito. So, hindi totoo yung sinasabi ng Malacanang ni Secretary Pangandaman na hindi daw kailangan. Kailangan nyo yan kung ang intention nyo ay nanakawin talaga yung pera. This is your plausible deniability at yan kitang-kita namin ngayon as it is working. Kung paano nyo ginagamit itong plausible deniability na to. Another lie, sinasabi nila paulit-ulit na nakakabwisit ng pakinggan na ang presidente raw ang nagpasabog nitong balita na ito. Sinabi ni Claire Castro, paulit-ulit, ni Secretary Vince Dizon, pero totoo nga ba ito? Hindi po ito totoo. Ang totoong nagpasabog nito ay ang taong bayan. Ang presidente mismo sa kanyang SONA, inaamin niya that the people are not satisfied with what is happening. Yung pagkagapi, yung pagkatalo ng lahat ng inyong senatorial candidates na walang nanalo kahit isa na partido federal is an indication na ang tao ay dissatisfied. The people in Malacanang, Bongbong Marcos knew that people already know what is up. So, ang choice niya dyan ay itanggi na alam ng tao o kaya ay makisayaw na siya doon sa mga tao. At sabi ko nga sa inyo, yung kwento noon ni Escombro, siya na yung nauna na kahit siya yung umutot, siya na yung unang nagbintang. Sinong umutot dyan? Sinong nagnakaw? Diba sila? Yeah. So, this is total bullshit. Sabihin ng Malacanang na ang Pangulo ang nag-expose nito. Siya mismo ang nagsabi na ang mga tao ay hindi satisfied. Ibig sabihin, alam na ng taong bayan ko ano ang ginagawa nyo. Mr. President, this is not your work. This is the work of the people. Yung tao na ang nagsabi sa iyo sa pamamagitan ng resulta ng eleksyon that we already know what is happening. Wala kayong in-expose. Paano mong i-expose ang isang bagay na hayag na sa mga tao? Sinabi nyo may 5,500 flood control and binabaha yung sambayanan at wala kayong maipakita mga proyekto. Sinabi nyo hindi aaresto si Rodrigo Duterte, ikinulong ninyo. At marami pang mga kasinungalingan ang kumalat at lahat yan alam ng taong bayan. There is nothing that you exposed. Ang kailangan mo lang ay sumabay ka dun sa Agos at sabihin mo na, kunwari, na hindi ikaw yung nagnakaw. Kasi yung fact ng pagnanakaw, alam na po ng taong bayan. At hindi raw ito na, lumabas na rin si Ping Lacson, kaya sinasabi ko sa inyo, lahat na to, everyone will be at work, full force sila. Si Ping Lacson, hindi na talaga itinatang, hindi na kinakahiya, na talaga siya ay enabler lang ng mga Marcos, ay protector ng administrasyon. Agad, he came to the President's rescue at sinasabi na agad, hindi daw credible yung testimonya ni Zaldico kasi hindi daw ito under oath. Well, hindi kailangan ni Zaldico to put it under oath to protect himself. Hindi ko po sinasabi na si Zaldico ay isang bayani. Sa aking pananaw, hindi po siya bayani because malaki ang involvement niya rito, malaki ang kinita niya rito. But Zaldico did what he had to do. Ginawa niya ang kailangan niyang gawin primarily to protect himself. Kailangan niya ng protektahan ng kanyang sarili sapagkat nabasa niya na, kitang-kita niya na siya ang isasakripisyo dito. Hindi lang in terms of politics, hindi lang in terms of criminal liability, but I think Zaldico honestly believe that his life is in real mortal danger. At para ma-prevent ito na siya ay itumba, patahimikin, ano ang kailangan niyang gawin? Ang kailangan niya lang gawin ay magsabi na siya ng katotohanan. At least nahayag na. Ngayon, kung papatayin siya, alam na ng taong bayan kung sino ang may kagagawa nito. Yan ang naging strategy ni Zaldico. And everyone na malagay sa ganyang predicament will probably do the same. At ito na nga ang ginawa ni Zaldico. Protektahan ng kanyang sarili. So, hindi siya bayani para sa akin, pero salamat at nagsabi ka ng katotohanan, but this is for your own protection. And Zaldico had to say this because he has no other choice. And this makes him
credible because he is a desperate man. Dahil alam ni Zaldico na ang mangyayari dito, kung siya ay itutumba, tapos na ang investigasyon. Dead man tell no tales. Ang tawag po dyan, high stakes na rub out. Kuratong style. Kita nyo yung parallelism why we discussed yung Kuratong Baleleng before. Pupuntahan natin yan ng mas mahaba pa. Pero gamit ang simpleng mumurahing cellphone nito at itong aking studio dito sa bahay, we will continue to broadcast to debunk itong mga kasinungalingan ito ng Malacanang using their billion pesos and millions of pesos na gastusin nila para lang to iliko itong storya na to. Lalabanan natin ito with the truth. Sapagkat tayong lahat ng mga Pilipino, ang ordinaryong mamamayan na nagmamahal sa kalayaan at demokrasya, patuloy tayo makikilahok dito, babantayan namin kayo, pero patuloy kami mag-aaral kasi alam namin, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.